Grabe mga kababayan, wag nyo munang i-skip ang video na to dahil nakakagulat talaga at nakakakilabot itong mga susunod na mapapanood ninyo. So sabay-sabay po tayo nga manood at mamaya ay mag-reaction video po tayo. Yan po iniligtas natin mga bata. No? Sa loob po yan ng puninarya, gusto ko pong malaman ninyo, sa loob po yan ng puninarya. Gusto ko lang po makita nyo kung gaano kagrabe yung pambababoy, pagsasawalang halaga sa mga labi o bangkay nitong puninaryang itong walang permit. Yung nakikita nyo po, bahay, apartment, converted into, ayan, mga ano yung pangtusok yata sa patayan yung mga drum na yan Ayan po itsura ngayon. Ayan. Sa nanonood, sesya na kayo. Kailangan kasi namin ng ebidensya, no? Pero ako kagabi pa, may sarili ng ebidensya. Dala na may nag-video. Ngayon, ayan po. 10 bangkay. Ngayon, bakit ko po to kailangan i-report sa inyo? Bukod sa, siyempre naawa naman ako doon sa mga pamilya ng bangkay na ito. Ginawa kong hotdog yung pamilya ninyo. No? Pinagpatong-patong lang. Walang freezer, walang proper management ng cadaver. Walang lisensya, walang permit. Ngayon, mga kababayan, napatunayan walang permiso. At may mga bata. Apartment, bahay, inawang puninarya. Meron pa kami isang inimbestigahan. Ang may-ari yata, barangay chairman dati. Pero malalaman din natin yun. But for the meantime, ito muna tayo. Walang permit, nag-ooperate. Tapos, ang ginagawa ho nila, sa taong bayan na nanonood, please do share this. Pakishare ninyo. Huwag ho kayong kukuha na serbisyo niyan. Wala pong permiso yan sa syudad. Ang balita ko kasi dyan, may mga ilang pulis gustong gusto dyan. Kasi kung makapaningil yan, kung ano ang pangalan niya, kagaangan, body light, siyang bigat ng mahal ng maningil yan. Ayan mga lespo huwag nyo nang hayaan kayo naman ang ilagay ko rito sa kanan ko. Nananawagan ako sa pamilya noong mga labi. 10 po sila ron. Ang nakuha nating bangkay. Nakita nyo naman yung liit, di ba? Patong-patong na lang. Kayo ay makipag-ugnayan kay Direktor Dandantan ng Manila North Cemetery. Ang inyong pamalang lungsod ay magbibigay na ng libreng serbisyo, purol at proper burial. Libre. Sagot na ng pamalang lungsod ng Manila. Wala kayong tosgas. Grabe 'di ba mga kababayan, nakakakilabot talaga at parang bumabaliktad tuloy yung sikmura ko ngayon dahil dito sa ating napanood na talagang kinikilabutan ako habang nakikita ko at ini-explain ni Mayor Isko yung sitwasyon ng ating mga kababayan na namatay, yung mga bangkay diyan na pinagpatong-patong na lang. So hindi ko ma-imagine, usually 'di ba pagka mga ganito na hindi pa nakiklean, dapat ito ay nakalagay sa freezer kasi syempre nakatambad, kumbaga nakabuyang-yang, tapos may mga langaw, for example ganyan. Tapos ang malupit pa dito mga kababayan, itong punerarya na to ay converted into apartment. At na-rescue nga dyan sa video na yan yung mga batang nakatira dyan kasi talagang very risky yan sa kalusugan mga kababayan, pinag-uusapan na din natin dito yung sanitasyon, yung tamang sanitasyon pagdating sa pagnenegosyo ng ganitong punerarya. So makikita nyo dito parang plywood lang yung pagitan ng apartment, tapos yung mismong pinag-imbakan ng mga bangkay ng ating mga kababayan dyan. Grabe, Hindi ko din alam kung alam ba ng mga pamilya nila yung ganitong sitwasyon ng kanilang mga mahal sa buhay na parang hindi nila nirespeto, kahit naman na patay na yan. So kailangan pa rin nating i-honor yung kanilang huling mga sandali na nandito pa sila sa lupa, na nakikita pa natin yung kanilang mga labi, At hindi ko alam, habang pinapanood ko to parang tumataas yung mga balahibo ko. Tapos iniisip ko din paano yung isang apartment tapos andun lang yung bangkay na nakatambak. Na parang sinabi nga ni Mayor Isko na parang hotdog na pinagpatong-patong, So paano nangyari yun? Basta ang gulo, diba? Grabe mga kababayan, hindi ko ma-explain kung paano nangyari ito at paano pinayagan
ng may-ari ng punerarya na magkaganito. Wala man lang silang freezer na pwedeng paglagyan nung mga bangkay, no? Kasi hindi naman natin alam yung cost ng kanilang pagkamatay. Baka yung cost ng pagkamatay nito ay nakakahawa pa, no? Yung baka ma-expose pa yung mga nangungupahan dito sa apartment na to, and also yung mga tao na nagbabantay dito, yung mga empleyado ng punerarya. So wala silang proper handling sa paghawak ng mga namayapa na nating mga kababayan. At ang masakla pa dito, syempre yung mga kamag-anak nitong mga to, hindi natin alam kung alam ba nila yung sitwasyon ng kanilang mga mahal sa buhay na pinagpatong-patong lang doon, no? So imagine that, mga kababayan, kung ilang taon na itong nag-ooperate na wala po silang permit, wala silang pahintulot sa pamahalaang lungsod ng Maynila, at patuloy yung kanilang mga nagiging serbisyo sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa Rizal Avenue area, no, na grabe, hindi ko ma-imagine na may ganito palang punerarya na nag-i-exist. Kaya naman po agad-agad po yan na pinarescuehan ni Mayor Isko, at na-rescue nga po yung mga bata na nakatira dyan. At agad-agad na pong ipinasara itong punerarya na to. At for sure tayo, mga kababayan, na mananagot itong may-ari ng punerarya na to sa kanyang sa kanyang ginawa, no, dito sa mga katawan ng mga yumao nating mga kababayan. So hindi ko ma-imagine, no, na may nag-e-exist pa lang ganito, na paano nila nagawa yun, no? Imagine yung mga bangkay na yun na nandoon, hindi naman siguro sabay-sabay namatay yun. Yung iba siguro nauna. Paano yun, no? Tapos yung mga drum na makikita nyo dyan sa video, ayan siguro yung formalin o yung panturok. Tapos ang iniisip ko pa dito sa kabilang banda, saan nila dinidispose itong mga nakukuha nila. For example, nag-iimbalsa mo sila. Pasensya na, masyadong sensitive itong ating topic ngayon, at pasintabi po sa lahat ng mga kumakain. Kung mapadaan man ito sa inyong mga newsfeed o sa inyong mga wall, ay pasintabi po agad. Skip nyo muna kung kayo ay medyo dito sa topic na to. Kumbaga, very sensitive talaga itong topic natin, mga kababayan, dahil buhay pang pinag-uusapan dito, no? At hindi ko in-expect na ganito yung makikita natin, no? Parang napakawalang hiya nung gumawa na ito dito sa ating mga kababayang sumakipilang buhay na, no? Parang hindi man lang sila binigyan ng dignidad, no? Pinagpatong-patong na parang kala mo lang karne lang, no? Parang kala mo mga kahoy lang na pinag-pile up lang ng ganyan. So hindi ko alam kung saan nila dinidispose yung kanilang mga pinagkuhaan ng dugo, for example. Kasi pag iniimbalsa mo, di ba, syempre kinukuhaan niya ng dugo, saan nila tinatapon yung mga nakukuha sa katawan ng bangkay. So nakaka-shock, mga kababayan, itong video na to. At mabuti na lamang andito yung ating pamahalang lungsod ng Maynila at naaksyonan agad, at wala nang mabiktima pang mga kababayan natin ang puneraryang ito. Buti na lang, mga kababayan, itong si Mayor Isko ay nagkusang loob na po na itong 10 bangkay na natagpuan dito na patong-patong ay bibigyan po niya ng libreng serbisyo, no, para mabigyan naman po ng disenteng huling hantungan itong mga kababayan natin. At pinako-coordinate niya yung mga pamilya sa Manila North, kung saan doon ilalagak itong mga kababayan nating na-rescue doon. So, biruin ninyo yung pagmamahal ni Mayor Isko, no, kahit na sa nabubuhay at sa mga namatay na, ganun pa rin yung kanyang pagmamahal. So, ayan, mga kababayan, hanggang dito na lang muna yung ating reaction video, at abangan po natin yung mga susunod nating update patungkol nga po dito sa ipinasarang punerarya ni Mayor Isko, at hopefully makarinig tayo ng mensahe mula dun sa may-ari, no, at bakit hinayaan niya na ganito yung maging setup ng kanyang negosyo, no, na very very risky talaga to sa mga kalusugan po
ng ating mga kababayan, lalo na may apartment din po dyan na connected po dito sa Puneraria. So again mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood, at please don't forget to subscribe and click the notification bell para always updated po kayo sa mga upcoming videos na i-upload namin. At kung gusto nyo panoorin yung kabuuang video na ito mga kababayan, ay bisitahin nyo po ang Facebook page ni Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kanyang Facebook para po mapanood nyo ng buo yung naging live niya ngayong araw na to. So muli maraming salamat at God bless po sa inyo.